Hi guys, good evening. Welcome back again sa ating channel. For this episode, i-share ko lang po sa inyo yung procedure na paano ako nag-register ng coin.ph. So, kung may idea na po kayo kung ano yung coin.ph, ako wala pa. Kaya, ito po yung first time na gagawin ko kasi na-curious ako kung ano ba yung pinagkaiba ng GCash at coin.ph. So, samahan niyo po ako at para malaman nyo din kung para saan siya ginagamit at kung ano yung coin.ph. I-explain ko pala kung ano yung ibig sabihin ng coin.ph. Mobile platform that enables anyone to access financial service through blockchain technology. It is based in the Manila, Philippines. It was founded in 2014 Fronhos. It's regulated by Bangko Sentral ng Pilipinas. And user can buy and sell cryptocurrencies, send and receive money, pay bills, and more using the Coins app. So, yung mga may hilig sa cryptocurrency, yan. Kaya siguro kinreate to para sa inyo. So, papakita ko kung paano ako nag-register. Unang ginawa ko ay nag-register muna ako or nag-download muna ako ng apps ng coin.ph sa App Store. Katapos, ni-register ko na yung cellphone number ko. At nag-create na lang ako ng account. So, pagkapindot ko ng next, ayan, may lumabas na user agreement. So, binasa ko muna yung mga nilalaman nito kung ano yung para saan yung coin.ph. So, medyo madami po yan. So, kayo na pumbala magbasa. Tapos, ayun po, next na ako, create account. Tapos, kailangan ng authentication code. So, mag-send po yan sa cellphone number na binigay nyo. Tapos po, pagka-receive, saka nyo po ita-type at pinapakreate ka rin ng PIN. So, sa next step po niyan, ginamit ko po yung biometrics ko para mas mabilis ko pong ma-open. Tapos, tinatanong niya kung anong purpose ng pag-open ko ng Bitcoin ng account. So, hinihingi nila yung mga personal info natin like first name, middle name, last name, at the date of birth. So, yan. Pinilapan ko na po yan, pati birthday. Tapos, tinatanong din nila yung source of fund mo. So, ang akin kasi, may trabaho naman ako. Kaya, ang nilagay ko is employed. Tapos, kung ano yung field of work ko. So, sa office ang nilagay ko admin. Tapos, tinatanong niya, what is the purpose of this account? So, tinry ko lang. So, ang nilagay ko is for payments. At yan po yung mga accepted IDs na mga hinihingi nila. So, merong PhilHealth, driver's license, UMID, passport, yan, postal ID, PRC, voters ID, at iba pa. Siyempre, hingin din nila yung current address natin para i-verify din dun sa ID na i-provide mo. Testing lang naman ako dyan. So, yan. Katulad sa GCash, ganun din. Kailangan ng facial recognition. Tapos, yung valid ID na sinubmit mo. Bali, yung sinubmit ko ng ID is SSS. So, ayan. So, subject for approval pa yan. Pero, nakapag-register na ako ng coin.ph. So, medyo maselan po yung nila kasi hanggang step 3 process po yan. So, nasa step 1 pa lang po ako. So, na-curious ako kung anong nilalaman nito. So, yun, dahil level 1 pa lang ako, so minimum lang muna. So, 250,000 remaining. So, medyo mababa pa yung pwede kong i-cash in. Tapos, waiting pa ako sa approval ng level 2. So, bali,
Kinonek ko na rin yung ano, yung sa Gmail ko yung ano. So, waiting pa ako sa verification ng level 2. Tapos, bali, ang nangyari kasi dyan, so naghintay ako ng 24 hours. Hindi siya ano, hindi na-approve yung ano ko kasi nga, medyo malabo yung ID na sinend ko, tapos yung face recognition, hindi rin siya ano. So, hindi ko na rin tinuloy yung sa coin.ph. Bali, tinry ko lang kung experience yung pag nagkaroon ka ng coin.ph. So, yun lang. Sana po may natutunan po kayo sa aking video sa mga interesadong maggamit ng coin.ph. At least may idea na po kayo. At thank you for watching.